Makasama namin sa ilalim. Sa loob ng ilang segundo, Kilala ko yung kuya ko. Matatag yung kuya ko. Alam kong buhay siya. Alam kong buhay siya. at sa ilalim ng tone-toneladang bakal at semento. Mga buhay ang naipit. Makasama namin sa ilalim. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang halos tapos ng 9-story building sa Angeles City, Pampanga, biglang bumagsak. Parang domino na sunod-sunod na natumba. Nagbistulang bundok ng bakal at semento ang dating estrukturang pinaghirapan sa loob ng ilang taon. At sa ilalim ng mga debris, may mga buhay na nakipaglaban para mabuhay. May mga pamilya na naghihintay ng himala. Kilala ko yung kuya ko. Matatag yung kuya ko. Alam kong buhay siya. Alam kong buhay siya. At may mga rescuer na halos hindi na natulog para lang may makuha pang buhay. At may mga tanong na hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot. Ano nga ba talaga ang nagpaguho sa gusaling ito? Design failure ba? Construction error? Substandard materials? O kombinasyon ng lahat? Ayon sa mga ulat, bandang 2:00 ng madaling araw nang biglang bumigay ang gusaling ginagawa sa Barangay Balibago. May mga construction worker ang mahimbing na natutulog sa loob. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga sementong kanilang mismong masusing hinubog ang siya palang magiging kanilang hangganan. Hindi po kasi lahat po kasi tao dyan. Marami po kami kasi yung mga ibang tubero, stay out po sila. Parang lindol, ganito inilarawan ng ilang saksi. Natutulog kasi kami parang may lindol nung parang nag-vibrate na yung sahig yung lupa, biglang nag-blackout tapos may nanghingi ng tulong, kaya lumabas ako diyan sa may gate namin. May nakita akong babae tumakbo, sabi niya, tulong kuya, tulong. So ngayon, as of now, ang priority, search and rescue. Sa unang bilang, mahigit 20 katao ang pinaniniwalaang naipit. Marami sa kanila, ordinaryong construction worker. We have 5 confirmed victims, trapped victims as confirmed from the family. 5 na po kayo. Siguradong nasa sa loob. Mayroon po tayong bilang na 18 na kino-confirm within the list of the construction workers on duty for today. Wala pa po tayong feedback from the family members. Total of 23 estimated trapped victims. Sa mga unang ulat, tanging mga pangalan lang ng mga rehistradong manggagawa ang hinahanap. Ngunit habang tumatagal ang operasyon, isang mas masakit na katotohanan ang lumabas. Hindi lang pala trabahador ang naroon sa barracks. Kasama ng ilan ang kanilang asawa at maliliit na anak. More or less, lagi po natin ginagamit yung estimate number na yon kasi meron mga accounts na nagsasabing kasama yung mga
mga partners, no, o pamilya. The CIDG will call in the contractor and the owner of the property to look at their seeming criminal negligence of letting the workers sleep inside the building site. Under the IDOLE resolution and the building code of the Philippines, bawal po matulog sa loob ang mga empleyado. That is the cause of the high amounts of deaths dahil nasa loob yung mga empleyado. Sa unang araw, may ilang trap victim pang nakausap ang rescuers. Ano, kakatingin nyo na lang. Po, next lang, kuya. Ito ang nagbigay ng pag-asa na may maaari pang mailigtas. Sa ilalim na nagkalat na bakal, semento at iba pang bahagi ng gumuhong gusali, walang pagod na sumuong ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Bitbit ang kanilang rescue equipment at oxygen tanks. Isa lang ang kanilang layunin, ang makapagsalba ng buhay. Yung isang mauhugot natin, no? yung flyboard, isa yan sa nakaipit dito sa bakal. Sa video, makikita ang isang biktima na naipit sa pagitan ng makakapal at magkakapatong na bakal. Bawat galaw ay kanilang kalkulado. Dahan-dahang pinuputol ng mga rescuer ang mga bakal na nakaharang habang sinisiguro nilang hindi na lalong masasaktan ang biktima. Sa ganitong operasyon, ang maling galaw ay maaaring magdulot ng panibagong panganib. Sa makitid at masisikip na espasyong ito, hindi lamang buhay ng biktima ang nakasalalay. Ano, kakatingin nyo na lang. Po, next lang, kuya. Pati ang buhay ng mga rescuer ay nasa panganib. Saan yung kaya mo, no? Ay, kaya mo kitang dulo, banta mag-insaya. Kung saning magkait. Mahigit 20 ang nailigtas sa unang bahagi ng operasyon. Hindi lang iisang ahensya ang kumilos. Nagsanib puwersa ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, LGU responders at volunteers. May offer kasi natin, kapag may mga pasyente, pwede tayong pag-augment. At sa gitna ng napakahirap at mapanganib na misyon na ito, kabilang sa mga tumutulong sa ground operations ang UNTV News and Rescue. Bukod sa pagbabalita ng mga pangyayari, nakahanda rin ang mga volunteer medic at rescue personnel ng UNTV upang tumulong sa medical response kung kinakailangan. Sa mga ganitong insidente, mahalaga ang pagkakaroon ng standby medic. Dahil anumang oras, maaaring may matagpo ang survivor na nangangailangan ng agarang first aid, oxygen support o mas mabilis na transportasyon patungo sa ospital. Walang tulog ang mga rescuers sa unang 72 oras. Bawat tipak ng semento na kanilang binubuhat gamit ang kanilang mga kamay o kagamitan ay may kalakip na dasal na sanay may humihinga pa. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive, lahat po yung sinasabi nating na-detect na life, breathing, and heartbeat, lahat po kami doon nagpe-pray, ito na, sana mailabas natin siya. Nagtiis sila sa matinding init, sa panganib ng pagguho at emosyonal na bigat ng bawat katawang kanilang nahuhukay.
it is very fulfilling. Medyo nanginginig po ako sa part na yun. As a responder na makapag-save kami ng life. So, yun po, mas maganda po sana kung nakapag-rescue kami. Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhay na maisisave namin. Sa rescue operations, bawat segundo ay mahalaga, lalo na sa tinatawag na Golden 24 Hour, kung saan pinakamalaki pa ang tsansa ng survival ng mga natrap na biktima. Gumamit ang mga rescuer ng heartbeat detection devices, thermal equipment at canine dogs para matukoy kung may buhay pa sa ilalim ng guho. Pero habang lumilipas ang oras, mas nagiging mahirap ang laban. Lalong nagiging delikado ang operasyon. Malalaking tipak ng semento, baluktot na mga bakal at posibilidad ng panibagong pag-collapse. Pagdating ng ikalawang araw, may mabigat na balita. Inanunsyo ng mga otoridad na wala nang na-detect na senyales ng buhay. Mula sa rescue operation, naging retrieval operation na ito. Before po talaga kami nagkaroon ng declaration ng transition from rescue operation to retrieval operation, ay pinag-usapan pong mabuti, i-discuss po ng mga experts natin ang sitwasyon and yung different phase na kinandak nila before they come up to that decision. And nung nag-come up sila ng decision, we secured also the clearance from our responsible officer. Even po yung ating mga animals or dogs, yung canine dogs natin, ginamit din natin to thoroughly determine talaga na wala na po talaga tayong masisave na life during that time. Isa ito sa pinakamahirap na bahagi, hindi lang para sa pamilya, kundi para rin sa rescuers. At sa labas ng perimeter line, may isa pang laban na nagaganap. Ang laban ng mga pamilyang naghihintay na may himalang mangyayari. Wala na daw nadedetect. Wala na daw pong buhay. Siyempre, di naman po kami maniniwala agad eh. Kilala ko yung kuya ko. Matatag yung kuya ko. Alam kong buhay siya. Alam kong buhay siya. At habang lumilipas ang bawat oras, isang tanong ang bumabagabag sa buong bansa. May mga buhay pa bang naghihintay ng tulong sa ilalim ng guho? At sa gitna ng operasyon, isang desisyon ang nagpabago sa direksyon ng misyon. Mula sa retrieval operation, ibinalik ito sa rescue operation. We have not given up hope.
hindi tayo nawawalan ng pag-asa na may buhay pa rin. Yeah. It will always be a search and rescue until the last brick is taken out. Pero maraming nagtatanong, bakit napakabagal daw ng rescue operation? Bakit tila pa isa-isa lang ang paggalaw ng mga responder? Hindi naman kasi nila yan tinry talaga eh. Kami po, isang araw na kaming nandyan, isang araw kaming walang tulog, naghihintay kami ng sasabihin nila sa amin, wala silang update sa amin, hindi nila kami ini-inform. Sila lang yung mga nagdidesisyon, hindi nila kami yung inuunang sabihan, kami yung mga kamag-anak na nandyan. Naintindihan naman po namin yung trabaho nila dyan eh. Pero ang bagal, mano-mano. You cannot blame the responders. They are doing their best. Alam nyo, yung ganitong klaseng operation, maselan yan. One wrong move and the entire structure will collapse further. So everything has to be synchronized. Parang ano to eh, parang walis to na tinanggal mo sa tiklis eh. Kasi isa-isa mong bubunutin yan hanggang makuha lahat. Habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operation, mas maraming tanong ang lumalabas. Sapat ba ang kalidad ng sementong ginamit? Sinunod ba ang orihinal na blueprint? Bakit pinayagang manirahan ang mga pamilya ng manggagawa sa loob ng isang aktibong construction site? Sir Tony, after ng mga nangyaring mga incident ngayon na involve ang operation ng collapse structure, syempre may mga lumabas kasi sa mga social media na videohan, na picturean, yung mga nagiging actions and movement ng mga personnel and mga responders. Paano po ba ang konsepto ng pagtatanggal ng mga debris sa isang collapse structure? Ang rescue operation kasi ay sa isang collapse na structure, no, ay talagang masabi natin hindi siya yung simpleng maghukay lang o di kaya magbuhat lamang, no. Hindi po ganoon, no. Ang nakikita natin sa surface lang, hindi natin alam ano ang nangyayari sa subsurface noon, no. So ang pag-search and rescue sa mga ganong collapse structure ay talaga masasabi natin highly technical at napakadelikadong operation, no. Kadalasan hindi stable yung mga natitirang bahagi, no, tulad ng mga concrete slabs, no, yung bakal, hollow blocks at iba pang mga debris. Okay? So kahit maliit na vibration o maling paghila o maaaring mag-trigger ng chain collapse. So inuuna muna ng rescuer talaga ang sabihin natin structural assessment. Then yung stabilization bago magsagawa ng actual na, no, na rescue. Bagamat mas mabilis, no, para sa karamihan ng nag-o-observe, no, mas mabilis talaga ang mga heavy equipment tulad ng backhoe, ng crane o iba pang mga heavy equipment diyan, pero tandaan natin, pag once lumapit pa lang yan sa isang collapse structure, maaari nang magdulot ng vibration, no, at ang vibration at pressure na yan ay napakadelikado, no, sa mga biktima doon sa ilalim. Kaya gumagamit ang mga responder at saka mga rescuer ng sabihin natin slow is smooth pero smooth is fast. Bakit? Halimbawa, yung gamit ng rescue dogs, no, gamit ng thermal scanners, ay identify muna natin yung nabanggit natin na 6 stages kanina ng pag-assess, no. Then mga heartbeat detectors, yung minsan yung katahimik lang, talagang full na katahimikan, maririnig natin na may mga humingi ng saklolo. Umiiyak. Yes, umiiyak. So yun. Halimbawa, no, kung wala pa yung mga kagamitan natin. So kung mga gano'n, no, at tatandaan natin yung mga responder natin ay exposed rin talaga sa pwedeng mangyaring
danger sa kanila. Yes. Yung mga falling debris na yan, sharp objects, Mm. at saka yung mga live electrical wires na nabanggit ko kanina, Mm. yung gas leak, no, Mm. sunog, at posibleng secondary collapse pa dahil sa mga aftershock nga. So, yun po, nakikita natin na parang hindi masyadong gumagalaw sa surface, pero ibig sabihin yan, sinisecure natin yung area kasi meron ng body-body system ang pumasok doon sa loob na may access na, nakagain na ng access sa loob. Kaya pag once na stabilize na yung structure sa access nila, Mm. no, hindi na talaga pwedeng galawin yung taas muna hanggat hindi na secure yung victim sa loob dahil na-identify natin yung location, Mm. no? So kailangan na lang i-access kung saan yung location nila. So habang ginagawa yun, napakadelikado kung once nag-collapse yun, Mm. hindi lang ang biktima, pati Pati yung yung mga responders. Ang kumalat kasi sir na video, yung parang nakapila yung ating mga responders tapos nagpapasa-pasa ng dahan-dahan na mga maliliit na debris. So siguro yun para maging malinaw sa mga kababayan natin. Ano po yung action na yon at ano yung consideration natin doon sa ganong movement ng mga personnel natin? Again, no, during that time or madalas na ganong pagkakataon, meron na tayong nakaantabay ng mga heavy equipment. Mm. Pero dahil sa command or sa assessment ng incident commander, bawal pa lumapit ang mga heavy equipment. So mag-manual muna tayo. Yung mga pirasong pinagpapasa-pasa, yun yung butas na dinaanan ng responder sa loob. So yun lang muna po ang tatanggalin natin Mm. dahil yun yung yung napag-usapan natin kanina, yung how to gain access Yes. ang mga responder sa loob. Mm. So kailangan magbawas tayo no, ng mga rubbles or debris Mm. para maka-gain access. Yung kapiraso na yun yung kailangan muna ilabas, no? So hindi rin natin pwedeng itapon lang din basta doon kasi Mm. baka magkaroon ng domino effect yun, Yes. no? At maliban doon, hindi tayo pwedeng gumalaw ng iba pang mga structure kasi ang insidente kasi no, tandaan natin, walang exterior wall at halos wala pang interior walls, no? Mm. Yung mga collapse na halintulad ng ganong sitwasyon, no? Mm. At ang ano doon yung scaffolding. Mm. No? So sa scaffolding na yan, ibig sabihin lahat yan connected. So pag once may ginalaw ka diyan ay may domino effect talaga yung connection ng mga scaffolding. So yan po ang masailan doon na nangyari sa mga insidenteng gano'n. So kung tama ako ng pick-up, Sir Tony, yung inalis doon kasi natanggal mo na siya eh. Pero itong mga nasa ground, maaaring supported niyan lahat yung structure na natibag eh. Tama po ba? Exactly Sir Ben, no? Na visualize nyo, no? Mm, So ganun siya, no? Kaya ganun din ang kung saan nakatayo ang mga responders natin, ibig sabihin tayo ka lang diyan, huwag ka galaw ng galaw. Yes. O kung gumalaw ka lang, kung gumalaw ka man, upper body. Upper body kasi ipasa-pasa mo yung dinaanan na mga debris na tinanggal doon sa access ng rescuer. Kaya pala yung na picturean or na videohan, yung abot lang nung kamay. Yes, Hindi oo. hindi yung humahakbang pa. Hindi ka pwedeng lalo na pag nasa taas ka na ng surface ng collapse structure, hindi ka pwede doon ng palakad-lakad basta-basta. Masailan at maingat ang dapat galaw mo doon kasi nasa mailagay mo sa peligro lalo ang mga biktima sa ilalim na lalong mag-collapse yun o di kaya yung mga responders na naka-access na doon sa maliit na butas. No? So again, yun, nakikita lang natin sa surface area pero hindi nakikita yung subsurface area, although nabanggit nyo kanina na nakakuha kayo ng mga video talaga ng mga nasa ilalim, no, na may mga responders doon sa ilalim na halos gumagapang patungo doon sa mga biktima para ma-extricate natin ng maayos. So yun po, no, hindi basta-basta ang unnecessary movement sa taas po ng surface level. Kaya yung paggalaw ay hangga't maaari less vibration at less pressure. So kaya ganun po. Again, no, slow is smooth, pero yung smooth na yan pagdating sa collapse structure search and rescue operation ay yan ang smooth is fast. Yun po, building na nag-collapse. Paano naman kung mayroong involvement ang ground shaking kagaya ng lindol? Ano po ang konsiderasyon natin sa operation? Lalo na yung mga ganyan. Siyempre yun, hindi ka masyadong gagalaw. So okay yun. Paano kung hindi naman ikaw ang gumagalaw, yung ground naman talaga yung gumagalaw dahil may lindol? Ano po yung consideration naman natin sa operation? Aftershock talaga. Kumbaga, bago ka pumasok, talagang properly shoring.
Yung shoring talagang gumagawa tayo ng shoring, di ba? Ng secured yung integridad ng na-collapse na structure. Kasi expected mo talaga ang aftershock anytime. So, again, doon pa rin tayo doon sa rule of 3. No? So, kung within 72, no, paspasan talaga. No? Pero kung yung chances of survival nga, so after that, so yun. Kaya, critical talaga ang first 72 hours. Kung hindi talaga secured ang sabihin natin yung papasukin, no? Talagang delikado rin sa responders. No, ayaw natin na ang responders ay magiging biktima pa. Kaya nasa assessment po, again, hindi siya dikahon na principle, pero yun yung talagang pinaka-basic principle natin na once pumasok ang responder sa isang collapse structure, make sure na hindi siya mapapasama doon sa biktima. No? At may chances talaga na kunin yung buhay. Okay. No? Kasi kung identified na, may mga modernong kagamitan na tayo, sir. No? Kaya kahit paano, alam na natin may heartbeat pa ba yun? So anong gagawin natin? Rescue ba or retrieval? So sa retrieval, no? So pwede na tayong gumamit ng mga heavy equipment, no? Para kahit paano, kahit mag-collapse yun, no, ay madaganan pa yon. So identified at alam na natin through ating mga rescue camera, nakita na talagang wala na siyang heartbeat, wala na siyang yung thermal scanner natin, wala na siyang init sa katawan. Ibig sabihin talagang malamig na siya doon. So retrieval na ang gagawin doon. Iba ang approach naman sa retrieval, pero syempre kino-consider din natin hangga't maaari ay ma-retrieve natin ang buong katawan. No, ayaw naman natin na parang i-retrieve natin pira-piraso. No, kaya kahit gumagamit tayo ng heavy equipment ay maingat pa rin. Then give respect pa rin doon sa tao. Yes po, yes sir Ben. Opo.